Posibleng bulat-latin ng Kamara ang bank account si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng impeachment complaints laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, hindi ba ito labag sa bank secrecy law? Jiggy, ayon sa House Committee on Justice, hindi sakop ng bank secrecy law ang impeachment proceedings. So yes, pwede po nga busisiin ang bank accounts ni VP Sara. Isa nga doon sa mga inilatag na grounds sa impeachment complaint yung biglang paglobo umano ng mga ari-arian ng BC. Ayon nga kay Congressman Terry Ridon, mula po 18 million pesos daw noong 2008 naging 88.5 million pesos na ito noong 2024. Yung bank secrecy law po kasi ay yung nagpoprotekta sa detalye ng bank deposits ng isang individual. Ibig sabihin, hindi po maaaring basta-basta ibunyag ang eksaktong laman ng bank account, account number, o yung mga transaksyon sa bangko nang walang pahintulot ng may-ari o ng korte. Pero meron pong exceptions dito at gaya nga po yan ng impeachment. Pero Jiggy, paglilinaw ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, pwede lang pong buksan yung bank accounts kung magmomosyon ang mga complainant na ipasubpina para makuha po yung mga dokumento. Narito ang pahayag ni Congresswoman Luistro. There are complainants. If they will be filing a motion for the issuance of the subpoena duces tecum, that is with regards to the relevant documents, no? And even ad testificandum, the attendance of significant witnesses, we will be acting on their motion. Jiggy, para naman doon sa political strategist na si Ronald Llamas, mahalagang masilip yung bank records ni VP Sara. Narito ang pahayag niya sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. So, yung release ng bank accounts can be a game changer. No? Can be a game changer sa lahat na nangyayari. Sa popular opinion, sa mga politicians, even sa mga senador. Okay. Kaya crucial yan. Marian, kahapon dineklara ng sufficient in substance ang dalawa reklamo laban kay VP Sara. Ano nang sunod na mangyayari dito? Jiggy, formal na ngang inatasan ng Kamara yung kampo ni VP Sara na sagutin ang mga reklamo. Natanggap na nga ng kampo ni VP Sara yung notice at yung kopya ng dalawang impeachment complaints. May 10 araw po ang kampo ng BC para sagutin ang mga reklamo. Jiggy. At kung halimbawa hindi sagutin to ng kampo ni VP Sara, pwede bang gawin niya ito? Ano ang sabi ng mga kongresista? Yes, Jiggy, kung hindi nga sumagot yung kampo ng BC ayon kay Congresswoman Luistro, ibig sabihin po, wini-waive o isinusuko na niya yung kanyang karapatang sagutin ang mga alegasyon. Itutuloy pa rin naman ng komite yung pagdinig sa kung ano lang yung meron sila tulad nga po ng reklamo at mga affidavit. Paglilinaw lang din, Jiggy, itong paghahain ng pleadings ng kampo ni VP Sara ay hindi pa paghuhusga doon sa merits ng kaso. Wala pang guilty o not guilty rito. At Jiggy, sa April 8 nga, target ng komite na mag-convene muli para i-sworn in yung mga pleadings at i-deliberate kung may sapat na grounds for impeachment laban sa BC. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.